Pagpasok pa lang ng Bicol Region, palaban agad ang pa-welcome. Yep, pati mga titikman. Wow, may gata to. Solid. Woo! Siguradong walang atrasan. Oh my God. Kung anong amoy niya, yun din yung lasa niya. Miss na miss ko na itong kinunod na to eh. May nakaka-intrigang ilog. Akala ko natural, pero I guess nga man-made talaga. At gold sa Gold Town. Marami bang gold yarn? Bakit hindi siya gold? Kasi meron pa po nung ganitong kulay. Yung... Ay, iba pa yung kulay. Pipinturahan niyo pa ng gold? Hindi. Lalatay pa po yan. Makisakay sa tricycle na ginawa na ring bahay. Road trip habang nasa bahay. Pwedeng gawin ng sabay. Punta tayo sa Gateway of Bicolandia. Walang tigil ang adventure sa probinsya ng Camarines Norte. Ang buwis buhay na canyoneering, meron na rin pala sa Bicolandia. Para sa mga biherong mahilig sa extreme adventure, para sa inyo to. Dito yan sa bayan ng San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte. Ang unang cliff may taas na 30 feet. Ito raw ang pinakamataas at kapag nalampasan ito, yakang-yakan na raw ang mga susunod. Narinig ko na yan. Okay, nag-shortcut kami. Paradise Falls. 30 feet, sabi niya, 3 palapag. Okay, let's do it! Sumakses tayo, biheros. Pero para sa mga hindi pa kayang tumalon, may option naman. Dahil kami po ay hindi tatalon at mga nalulula, dito kami sa option B. Ang option? Lakad pa more, biheros. Wala po ko masabi sa option B. Option B, blanco. Blanco yung mind pag option B ka. Kami naman mga nangahas. More adventures to come. Ilang falls pa ba mga kuya? Matapos ang 4 na oras na buwis buhay na adventure, narating din ang inaasam-asam na Mananap Falls. Yung recently concluded na Mananap Falls canyoneering experience namin ay not for everybody. Dahil yung tatalunin na papunta sa falls, medyo mataas din siya. Ranging from 30 feet, 40 feet. Sometimes you gotta die a little to live a little. Yun yung isa sa mga, I guess, pinaniniwalaan ko sa buhay ko. Cross out each fear. Hopefully, you cross out a lot of fears every year in your life. Anyone can do it. It's just that you have to have that mindset na kailangan mong overcome yung fear na yan. And kapag nandun ka na, don't overthink. Pretty much an awesome 3.5-4 hour experience canyoneering. If you're gunning for an adventure, this side of Bicol, Camarines Norte, you've got the right place. Solid, di ba? Kailangan mo munang literal na tumalon-talon sa mga talon bago mapatalon sa tuwa. Pero sa canyoneering pa lang yan pagtalon, ha? Eh, paano pa yung papunta? Sa Barangay Mananap ang jump-off point para sa activity na ito. The hero tip, makinig sa mga guide dahil may mga paalala sila sa mga madaraanan. May mga matinik sa gilid, tapos yung presence of climatic, simula na po papunta doon. Tapos yung dahon ng lingatong. Yan. Kailangan huwag natin madikitan siya. Kasi pag nadikitan natin siya, ay baka 1 linggo na nandiyan kakat eh. Simula pa lang yan, ha? Parang welcome to the jungle ang experience na to, ah. Mark safe na sa matatarik at madudulas na daan.
Pero hindi lang yan ang sorpresa dito. Yung angle po, 45 degrees. Struggle is real, Bieros. Kaya kung gugustuhin nyo ring ma-experience ito, kailangan lang makipag-ugnayan sa local government unit ng Camarines Norte. Para may makakasama kayong guide, mabigyan kayo ng protective gears at less hassle na coordination ng mga bagay-bagay. Hindi lang yan ang extreme sa biyahe natin dito sa Cam Norte. May pampalasa raw kasi sila rito na kahit isang dekada na, nagpapasarap pa rin ng mga putahe. Ito ang dinailan o balaw. 12 years at hindi naluto, agad hindi po nasisira. Dinailan. Ilang seconds din bago dumating. Para siyang hugis cheese. Alam mo yung ginigrate in front of you? Parang ganun yung presentation niya. Wow! Hindi ko alam kung ito ay isang malaking tableta na hindi talaga kinakain. Si Nanay Nila, isa sa mga dekada nang gumagawa ng dinailan o balaw. Minana ko po yan doon sa lola ko. 6 years old pa lang po ako noon. Sa ngayon po, yun ang ginawa kong hanap buhay. Pang-ulam, pwede pong ilahok sa gulay na ginataan, sa laing, sa sinantol po, bawang, sibuyas, saka sili. Kung gustong pong lagyan ng karne, lalagyan ng gata, ginataan kung tawagin po, Bicol Express. Sa umpisa po, yung sariwang balaw, ibinibilad namin. Pagkatapos, basa-basain pa po, binabayo na namin sa lusong. Pag magbasa yan, pumapait, masama ang lasa. Kahit po saan mo siya ilagay, basta't wag lang po mababasa. Ang kahanga-hanga raw sa pampalasang ito, pwede ring umabot ng dekada. Ay iba! 12 years at hindi naluto, agad hindi po nasisira. Iba po yung bagoong dahil yung bagoong sariwa po, yung nilalagyan lang yun ng asin. Ay itong dinailan, ibinibilad lang, tapos yung maganda po ang pagkakatuyo, ayos na sa kanya. Kapag nabuo na ang dinailan o balaw, pwede na itong gamiting pampalasa ng mga lutuin. Yan po ay isa sa mga many byproducts na nanggagaling sa krill o alamang na tinatawag na mini shrimps. Kung meron tayo yung mga pork cubes, chicken cubes, ito naman tinatawag na parang krill cube. This is my first time to experience this. Pasensya na. Ako lang. Pero malakas talaga yung amoy niya. Wow! Lakas ang amoy niya. Something fishy. Kaya naman pala sobra siyang strong. Sobrang concentrated kasi niya. So I'm assuming na konti lang ilalagay para magkaroon ng lasa. Wow! May gata to. Solid. Woo! Siyempre, nandito na tayo. Subukan na natin. Oh my God! Kung ano ang amoy niya, yun din yung lasa niya. Pero kung minsan, maraming taong nakaka-appreciate ng something aged, something very salty, and I'm sure, kaya buhay na buhay pa rin yan dahil, alam mo yun, nakagisnan, at yan yung kinalakhan ng mga tao dito. At, hey, kung hindi napapanis, why not use it? Kahit sa pagkain, minsan challenging, no? Kaya kung ubus na ang adrenaline, don't worry, Bieros. Isihan lang natin itong susunod na pupuntahan. Bonus pa, halos katabi lang yan ng kalsada. Yan ang Malatap Falls sa Labo, Camarines Norte. Itsurang hagdang-hagdang mga talon ang Malatap Falls. Hindi man mataas, ang dikit-dikit na batuhan ang naging atraksyon dito. Tuwa sila, bungad pa lang, pagdating pa lang nila, papasok pa lang sila, sabi nila maganda. Kami dito, kahit umulan, wala pong daluyong na nangyayari kasi pantay ang pantay po ang ilog natin. Ang pasyalang ito, pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan. 10 pesos lang ang entrance fee dito. At kung getaway ng pamilya o tropa ang balak, meron din sila mga kubot at cottages.
Nandito na rin lang tayo sa Bicolandia. Aba, hindi natin pwedeng palampasin ang mga chibog na may gata. Wala naman akong favoritism. It's just that na-miss ko lang talaga yung kununot. Kilala ang 65-year-old na si Nanay Teresita sa kanyang putahing tinumok. Ang tinumok po ay gawa sa dahon ng gabi, hipon, luya, bawang, sibuyas, may sili, sa kanyog po. Ginagataan ko siya sa loob. Maganda po talaga sa tinumok yung natural na hipon, hindi po yung pangsigang na hipon. Yung hipon ng parang may agat-aga, yung may mga kamay, yun po ang masarap. I-mix na po natin itong gata, sanyog, hipon, luya at bawang. Matapos mahalo ang mga sangkap, saka ito babalutin sa dahon ng gabi. Iayos ang mga nakabalot na hipon sa kawali at pakukuluan sa gata at sasamahan ng sili. Kasi special po kasi parang ang sarap po, sarap Pinoy. Pinoy ang dating. Hindi lang daw nakabubusog ng tiyan ang tinumok ni Nanay Teresita. Malaking bagay po sa akin ang tinumok kasi ito po ay minana ko pa sa aking mga magulang. Lalo na po ngayon na ako'y naging balo na, siya po ang nagiging kong panghanap buhay sa 8 ko pong anak. Sa akin, ang tinumok, kakabalan ng aking buhay. Kahit paano po, nakakakain na kami ng karne dahil po sa tinumok. Tinumok! Mukha siyang laing. I think medyo similar to laing dahil may mga hipon siya sa loob wrapped in gabi leaves, which is pretty much the ingredients of laing. Yan! Para sa mga non-Bicolanos, yung blanket of classification natin dito ay, uy, laing! Ito yung masarap na parang side dish kasama ng lechong manok or lechong baboy or piniritong isda. Kilala rin sa Camarines Norte ang kinunot. Kinagisa nitong sinasamahan ng stingray o pagi at nilalagyan din ng gata. Pero dahil ipinagbabawal na sa batas ang pagkain ng stingray, ang kanilang alternatibo, bangus. Antayin lamang itong kumulo at ihalo ang dahon ng malunggay. Pakukuluin hanggang magmantika at pwede nang isama sa mainit na kanin. Wala naman akong favoritism. It's just that na-miss ko lang talaga yung kununot. Blanket of comfort. Yep. Yep. Of course, fish pa rin. Yung gata nandun, yung konting asim nandun. Tapos yung medyo oily siya. Siyempre, may konting kagat, pero wala masyado. Pero yung oiliness niya, tapos ilalagay mo ng kanin. The best. Extra rice, please. Kung sa gata, tiyak na iisa ang panlasa natin. Sa susunod nating destinasyon, aba, hati raw ang mga opinyon. May isang ilog daw kasi rito na nakakaintriga. Bakit kaya? Tay, natural or man-made? Man-made. Bakit po niya nasabi niyo man-made? Semento. Very valid point. Parang semento nga yan. White cement. Ano yan, sir? Natural. Natural. Man-made. Man-made or natural? Ito ang natural. Man-made. Natural. Bakit mo nasabing natural? Blue and green. Yun yung kulay ng water. Para wakasan ng malaking katanungan, Gina tayo. 40 minutes ang road trip sakay ng 4x4. Sir Bong, yung unang pagdating natin dito sa area na to, kala ko natural pero hindi natural dahil parang man-made talaga to. Pero of course, na-validate ko dahil meron ako nakita steel bar na naka-ukit dito. So I guess nga man-made talaga. Ano po ba yung parang
background na kung bakit merong gintong structure dito sa May Falls? In 1986, ito ay dating kalsada na ginawa ng Philippine National Oil Company or PNOC para mag-explore ng geothermal resources dito sa bundok na ito. Ngayon, di natuloy. So ito, totoo na ito ay man-made. Balik tayo sa sinabi mo na dating may daanan dito. Saan po yung daan? Ito, kalsada ito. Kalsada to? Yes. What? Sino nga ba ang mag-aakala ng kalsada pwede palang mag-iitsurang ilog? Spillway ito. Dati. Bago may mga rumaragas ang tubig, talagang daanan to? Daanan to, yeah, kalsada. O po mag-sabihin na spillway? Spillway, parang tulay para daanan ng mga sasakyan. Okay. Yun naman pala, man-made man. Dinarayo pa rin ito ng mga turista dahil sa ganda nitong natural. Sa pagsisikap ng Tourism Office ng Camarines Norte, marami na rin pwedeng pagpilian ng pasyalan ang mga dadayo rito. Isa sa mga paboritong puntahan, ang Mampili River na libre ang entrance fee ha. I'm guessing pinupuntahan to not because of the falls, kasi yung falls dun pa. But because of this area, which is yung kanilang langoyan na, if you can see, sobrang clear ng water. Water's kind of cold, but very pleasant. Trek is for all ages. Kung akala nyo todo na ang mga entry ng Camarines Norte, paano kung may maaliwalas at tahimik pa na isla na minsan may sandbar pa? Yan ang Apuaw, Pequeña Island. Sa hanay pa lang ng mga puno ng agoho at tahimik na kapaligiran. Perfect paraiso vibes na ang islang ito. Ang activities po na ina-offer namin dito sa islands is yung ating pong kayaking and yung camping, swimming. Kung ganito naman kaganda ang sasalubong sa inyo araw-araw, tipong babiyahe sa kayo ng paandar na tricycle. Hihinto sa gabi at gigising sa ganitong tanawin. Okay ba sa inyo yan, Bijeros? Yan ang trip ng mag-asawang travel content creators na sina Benjo at Rox. Ang kanila kasing sasakyan, hindi lang silang nakasakay. Buong bahay! Medyo mabigat pa ang katawan bumangon nitong isa. At ang ruta nila, biyaheng Camarines Norte. Parang napapanood ko to sa TV at ka lang. Sir, ito, di ba? Wait lang, kilala mo ba yun? Patingin nga. Yes, Oy, hello, sir. hi! Hello! Hello! Kilala kita. Hello! Kailangan mo daw ng ride. Kailangan mo daw ng Actually, kailangan ko nga ng ride. Saan kayo papunta? Dito lang, sorry, nahanap ko ng kainan. Ako, nagugutom din ako. Pwede ba ako sumabay? Pwede mo. Oo, sige. Pero paano yan? Iwanan ko muna si Madam. Iwanan mo yung misis mo. Hindi, babalikan ko para makachibog tayo ng ano. Ganon? Pwede yan. Tayo magde-date? Malapit lang naman eh. Babalikan ko malapit si lang. Mrs. Sige. Daliwahan lang kasi ito. Okay, alright. Grabe ka naman, Benjo. Balikan mo naman doon si Mrs., ha? Gearing din siya. May gear din siya. Gusto mo i-try ko? Yeah, pwede. Say. Balikan ko na si Mrs. Oo nga pala. Babalikan mo nga pala si Mrs. Habang ako, chill muna sa paborito niyong camping spot. Ano ba tawag dyan? Tricycle? Ano ba? I mean... Tri-wheel. Tri-wheel po. Tri-wheel, generally, yun yung tawag. Oo, tri-wheel generally. Kasi may mga misconception dun sa tricycle. Kasi parang ang pinaka-definition ng tricycle is yung motor na nilagyan ng sidecar. Pero may isa rin naman pong parang tawag is tri-wheel, which is yung parang proportion siya na nasa gitna yung
yung driver, tapos dalawang gulong sa likod. Like, yung drain. Parang yun. Bakit yung naisipan trike? We've been hit hard nung pandemic. Talagang wipe out yung lahat ng assets namin. Before naging mobile car wash muna ito. Okay. Tapos parang everything, kumbaga, hindi nag-work out for some reasons. So sabi ko, why don't we just go ahead with our plan A, which is yung mag-travel. Yun talaga yung passion namin. At dahil strike anywhere ang atake, minsan na rin silang nasiraan sa daan at hindi rin nakaligtas sa bagyo. Sana naman hindi magtuloy-tuloy. Pero nagtuloy-tuloy ang ulan ng matagal. Tirikan kami ngayon, hinihila nitong kotse yung trike house namin. Pero yan daw ang mas nagpatibay ng kanilang adventure. Kaya si Benjo, Rox at ang kanilang mga trike tuloy ang pagbiyahe. And then you're happy because you guys are traveling. Yes, parang yes. Tapos, yun, sabi ko, if we can make parang a career out of itong pagta-travel, then we're doing life right, parang gano'n. Tama. So, kagaya mo, sir. Biyahe ni Drew. Biyahe! diba? Pwede. Lahat naman pwede sumama sa biyahe. Yes! Oh, May living area, bedroom, kitchen at CR parang bahay na talaga. Mula sa nawalan kayo, ngayon, happy-happy na kayo. Happiness kasi, sir, it's kumbaga for me, it's a decision. Kasi lagi naman meron mga bagay na hindi umaayon. So, actually hanggang ngayon medyo struggling. Pero we cannot wait for things to be parang perfect. Correct. Para mag-decide kami to be happy, to do our You gotta thing. keep on grinding, you gotta keep on moving, you gotta keep on thinking of things to work. Yes. Looks like it's working naman now. Yeah. Congrats. Ang mga isla na yan, mahirap daw marating. Mahuhulaan niyo ba kung saang parte yan ng Camarines Norte? Mga ano po yun, 6 hours travel from Manila to Daet. And then sa Binson po, an hour and a half by boat. Ang departure dito, 9 o'clock. Pero tip, mabuting magdala ng sariling baon na tubig dahil sa limitado ang water supply sa isla. Generator at solar panels lang din ang supply ng kuryente. Sa ngayon po ay hindi pa rin kami humahabol sa mga high-tech development ng bansa natin. Pagbaba po ng turista ko from the boat, sabi ko sa kanila, lahat ng problema nyo, iwanan nyo sa bangka. Balikan na lang nyo pag alis nyo bukas. Kasi wala po ditong signal, so wala pong maniningil ng utang nyo. Kasi hindi kayo matatawagan sa telepono. Tuntua naman sila. For once, mabuhay kayo ng isang araw lang. So akyan sa mga biyaherong gustong mag-disconnect, saglit at magmuni-muni. Ang mga nagagandahang likas na yaman ng Camarines Norte, ang pangbato nila pagdating sa turismo. Pero bukod dyan, meron daw talagang makukuhang mamahalin dito. Go for the gold tayo sa lugar na kung tawaging Gold Town. Kala niyo gold, turmeric lang yan. Gusto niyo ng totoong gold? Balita namin, may totoong gold daw sa Gold Town, Paracale, Camarines Norte. Eto, inumin ko na lang. Yan ang kinagisnan na kabuhayan dito sa Paracale. Bago pa man po dumating yung mga Kastila, ang Paracale ay pook na pinagmiminahan ng napakaraming ginto. Kaya nung makarating yung mga Kastila, ay nagulat sila dahil punong-puno ng ginto yung lugar. Yun ang nag-engganyo sa kanila na pumunta dito. Dahil itong bayan na ito ay sadyang ginawa ng kalikasan o nilikha ng may kapal. Dahil sa paghuhukay para sa ginto, pinangalanan ng lugar na Paracale. Mula sa salitang Bicolano na kale. Nang ibig sabihin, paghuhukay. Shala, di ba? Malaki ang contribution ng Paracale sa pagkakaroon ng gold reserves ng ating Central Bank of the Philippines noong araw. At itong mga alahas na ito ay siyang naging kabuhayan. No, siyang naging livelihood nung marami sa ating mga mag-anak na mga taga-Paracale.
ang prutas na ito sa Camarines Norte. Mukha mang dekorasyon, ang totoo, nakakain daw yan. Hala fruit kung tawagin yan dito. Hala, fruit yan? Yung hala fruit po kasi dito, dati hindi siya pinapansin. Tumutubo po siya sa dalampasigan ng Camarines Norte. Halos hindi lang siya napapansin kasi parang tumutubo lang siya na parang ligaw. Pero this past few years po, may mga kababayan tayo na nakita yung potential ng hala fruit. Pero paano nga ba bubuksan at kakainin to? Natatakot ako baka pag hawa ko siya, sumabog siya eh. But let's see. Hindi ko pa trusted yung segment producer namin na titikman ko eh. Kung hindi niya first time, baka trust ko siya pero first time pa siya sa show na to. So, hindi ko pa alam kung titikman ko. Tikman mo na, sir. Trust me. Medyo matigas pa siya. Hindi ko alam kung hinog na or hindi pa siya hinog. Pero pangalan niya Hala. Pero kasing tigas ng bala. Dahil matigas, ang tamang pagbubukas pala, ihagi sa bato. Leche flan. Galing nila. Galing. Disguised as hala fruit. Ang Camarines Norte na kadalasang nilalagpasan. Marami palang sorpresa, kaya hindi lang dapat daanan. Ang nakasanayan kapag nahaluan ng konting pasubok at tapang. Tiyak na biyaheng ibang klase ang nag-aabang. Yan!